Ano ba? Ang Pilipinas ang pinakamaraming baling sa buong Asia. Mas marami pa sa Thailand! Okay, let's do this. Yun naman yung barricade. Fantasy na naman siya. Di dapat Ano bang paki nyo? Inggit ba kayo sa kagandahan ko, mga hampas lupa? Ooh! Yun na naman siya. Bading na naman. Mascot yarn? Oo, mascot of pride mo yun. Wow! Yun na naman siya. Feeling babae. Feeling babae talaga siya. Ay, ganun lang pala ako. Okay. Ganun talaga pag may bashers. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. You know, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally ours. Reaching out to the solar system, we flying over. Bullshit, we flying over. Supernatural love up in the air. Minsan, iba ang pagtrato sa mga tao. Hindi dahil sa kaya nilang gawin, kundi dahil sa kanilang kasarian o pagkakakilanlan. Ang hindi patas na pagtratong ito ay nakakaapekto sa kumpiyansa, mga pagkakataon at dignidad. Ano ang LGBTQIA+ community? Ang LGBTQIA+ community ay isang termino na kinabibilangan ng maraming pagkakakilanlan. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer o questioning, intersex, asexual o ally, at ang plus ay nagrepresenta sa iba pang sexual identities. Bago tayo magpatuloy, unawain natin ang ilang mahahalagang termino. Gender, tumutukoy sa mga tungkoling panlipunan, inaasahan at pagkakakilanlan. Sex ay tumutukoy sa mga pagkakaiba sa biological. Babae, lalaki, babae. Equality, pagtrato sa lahat ng batas. At equity, pagbibigay ng suporta batay sa mga individual na pangangailangan. Ang mga tungkulin ng kasarian ay ang mga inaasahan ng lipunan tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng mga lalaki at babae. Halimbawa, dapat malakas ang mga lalaki. Ang mga babae ay dapat maglagay ng makeup o tahimik lamang. Ngunit ang mga tungkulin ng kasarian ay hindi naayos. Kahit sino ay maaaring gawin kung ano ang kaya nila, anuman ang kasarian. Diskriminasyon sa kasarian ay nangyayari kapag ang isang tao ay tinatrato ng hindi patas dahil sa kanilang kasarian o pagkakakilanlan. Tulad ng hindi tinatanggap ang isang tao dahil siya ay isang babae. Pang-aapi sa isang tao dahil sa pagiging bahagi nila sa komunidad ng LGBTQIA+. Bakla ka ba? Ang mga political government-affiliated party list. Una, LADLAD, isang political party list sa Pilipinas na nakatuon sa mga karapatan ng LGBT. Pangalawa, Gabriela, Women's Party, isang progresibong party list na nagtataguyod para sa mga isyu ng kababaihan, pagkakapantay-pantay ng kasarian at katarungan panlipunan. NGOs for LGBTQIA+ community. Una, Babaylanes Incorporation,
isang resource at advocacy na organisasyon ng LGBTQIA+ community na pinamumunuan ng kabataan. Pangalawa, Galang Philippines, isang feminist human rights NGO. Pinamamahalaan para sa mga lesbian, bisexual na babae at trans men, lalo na sa mahihirap na komunidad sa kalunsuran. Pangatlo, Home for Golden Gays, isang non-profit na nagbibigay suporta at pangangalaga para sa mga matatandang LGBTQ sa Pilipinas. Pang-apat, Love Yourself Incorporation, nakatutok sa pag-iwas sa HIV or AIDS at sexual na kalusugan sa pamamagitan ng pag-alok ng mga serbisyo tulad ng pagsusuri at PREP, habang nagsisikap ding mabawasan ang stigma at gawing mas nakaka-access ang pangangalaga sa sexual na kalusugan para sa komunidad ng LGBTQ. NGOs for Women's Rights and Gender Equality. Una, likhaan, tingangan ng kababaihan. Nakikibahagi sa edukasyon sa kasarian, pagpapayo at advokasya sa kalusugan ng reproduktibo. Pangalawa, and Gender Rights Incorporation, isang legal na NGO na nagtataguyod para sa mga karapatang sexual at reproduktibo na kababaihan, kabilang ang mga karapatan ng mga lesbian at bisexual na kababaihan. Mayroong din mga batas na nagproprotekta sa mga tao mula sa diskriminasyon at pang-aabuso. Una, ang RA 9710, ang Magna Carta of Women, isang batas na nagtataguyod at nagproprotekta sa karapatan ng lahat ng kababaihan upang matiyak ang pagkapantay-pantay at pagkalaya mula sa diskriminasyon. Pangalawa, ang RA 11313 o Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law, isang batas na nagpaparusa sa lahat ng sexual harassment sa pampublikong lugar, online, sa trabaho at sa paaralan upang maging ligtas sa mga espasyo para sa lahat. Pangatlo, ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act o Anti-VAUC, isang batas na nagpaprotekta sa kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa pisikal, emosyonal, sexual at ekonomikong pananakit sa loob ng pamilya o relasyon. At ang huli, ang SOGI Equality Bill ay isang panukalang batas na layuning pagbawal ang diskriminasyon laban sa sino mang batay sa kanilang sexual orientation, gender identity at gender expression upang matiyak na may pantay sa trato at proteksyon para sa lahat. Sa bawat henerasyon, may iba't ibang anyo ang tapang. Minsan, sigaw ito sa kalsada. Minsan, bulong lang sa ligtas na kwarto ng isang kaibigan. Pero, bawat boses, malakas man o mahina, may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ang pag-unlad ay hindi basta dumating. Ipinaglalaban ito, iniingatan, at bawat hakbang ay nagbukas ng mas malawak na pintuan para sa susunod na nangangailangan. Tuloy ang laban, lumalawak ang kilusan, at nasan ka man tumatayong ngayon, bahagi ka ng susunod na kabanata. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot.